ba ako sa illegal dismissal against my employer? I was fired for just cause at yung reason po nila is gross and habitual neglect of duty. Ako po ay na-terminate. Nais ko pong malaman kung may laban po ako in case na magreklamo po ako. Sige nga po, attorney. Ang basis po ng kanyang termination ay for just cause at gross. Ang reason nito ay gross Habitual. and habitual neglect of duty. Mm. Pagbabasahin natin as is, ano po? Hindi ko na hahalukayin kung ano yung gross or habitual neglect. Kasi hindi naman maglalabas ang employer ng ganung basta-basta na gross and habitual neglect kung walang katotohanan, no? So on that basis alone, mahirap walang illegal dismissal ho dito. Kasi unang-una lumalabas, merong inobserve na due process. Una, binigyan siya ng notice to explain, although wala ho dito. Pangalawa, binigyan siya ng notice of termination. Yun ang lumalabas ho dito. Pero pag ganun po yung sitwasyon, mahirapan siyang lumaban. Lalong-lalo na kapag may mga basihan, may mga paper trail, may mga dokumento na magpapatunay na mayroon siyang neglect of duty, habitual pa, no? Pero kung halimbawa may technicality, halimbawa outright yung termination ang binigay kay Sierra, walang kahit na may basihan, walang hindi dumaan ng due process, ang lalabas po niyan, may just cause pero illegal ang termination at penalty lang ang ini-impose sa employer. So, base dito sa sinabi ko, kung halimbawa naman gross and habitual neglect of duty pero wala namang basihan, walang dokumento, kundi sabi-sabi lang ng employer dahil gustong alisin, pwedeng ma-deny yung claim ng employer na may basis, kundi ang mangyayari, illegal dismissal ang lalabas na kaso ng employer. Okay. Yes, Miss Annie. Okay, I perfectly agree with Attorney Noel. Unang-una, alamin po ninyo kasi hindi kompleto yung details eh. Ano po ang ginawa po ninyong kasalanan? Talaga po bang kayo ay laging nag-absent, gross and habitual neglect? Kayo po ba ay binigyan ng mga warning? Meron po bang ebidensya na lagi kayong nag-absent? Ibig sabihin, talagang may kasalanan kayo. Pero kung hindi naman totoo yon at galit lang sa inyo yung employer ninyo, then may laban po kayo. So kung may ebidensya na talagang may kasalanan kayo, well, that will be taken into consideration. So yun yung una. Meron ka ba talagang kasalanan o wala? Pag wala kang kasalanan, then may laban ka. Pangalawa, kung ikaw ay may kasalanan nga, okay, totoong ikaw ay laging nag-absent, habitual neglect, etc., pero hindi ka binigyan ng due process. Yun yung sinasabi ni Attorney Noel, na dapat may notice to explain. Pagkatapos, kailangan may hearing, pinakinggan yung side mo. Importante din yun. At saka binigyan ka ng copy ng decision. Kung wala rin po yun, may laban ka rin. So, kailangan po kasi malaman po namin yung circumstances ng case po ninyo. As of now, yan po ang sagot po namin ni Attorney Noel. Number one, may kasalanan ka ba talaga? Kung may kasalanan ka talaga at ikaw ay hindi, kung may kasalanan ka talaga at binigyan ka naman ng due process, hindi ka makakapag-file ng complaint sa DOLE. Pero kung wala kang kasalanan, number one, o kaya naman hindi ka binigyan ng due process, pwede kang mag-file ng kaso. So, yan po ang kasagutan po namin ni Atty. Klaro! Ayan, klaro. Ayan, dito sa dalawang mahuhusay na mga abogado natin. Ayan, Attorney Noel Valerio mula sa MCGI Law Center and Attorney Gancayco. Papasalamatan ko rin yung mga kasama ko po sa opisina, the Gancayco, Balasbas and Associates Law Offices, dyan po sa Ermita, Manila, na sila po ang nagre-research po para sa atin. Thank you very much! If you liked or learned from this video, please click subscribe.